66, Senator Camille Villar. Susunod naman, numero 1 sa balota, Senator Ben Hur Abalos. Muli, number 1 sa balota, Senator Ben Hur Abalos. Susunod naman, number 9 sa balota, Senator Abby Binay. Muli mga kababayan, number 9 sa balota, Senator Abby Binay. Susunod naman, number 11 sa balota, Senator Bong Revilla. Muli mga kababayan, number 11, Senator Bong Revilla. Susunod naman, number 18 sa balota, Senator Pia Cayetano. Muli mga kababayan, number 18, Senator Pia Cayetano.
Sabalota, Senator Ping Lacson. Aliansa ng pagkakaisa, aliansa para sa pamilya, aliansa ng bagong Pilipino, aliansa para sa bagong Pilipinas, aliansa ng pagkakaisa, aliansa para sa pamilya, aliansa ng bagong Pilipino. Muli, number 33 sa balota, Senator Ping Lacson. At ngayon, ating pong salubungin, number 35 sa balota, Senator Lito Lapid. Muli, number 35 sa balota, Senator Lito Lapid. At ngayon, San Jose del Monte, Bulacan, atin na pong mapapakinggan ang bawat mensahe ng ating mga senador sa Aliansa para sa Bagong Pilipinas. Una na dyan ang kampiyon ng masa na magbabalik sa Senado, the People's Champ, ang pambansang kamao, Ninong Manny Pacman Pacquiao! Para sa 100% pag-unlad, para sa 100% pagbabago, para sa 100% paglilingkod, para sa 100% Pinas. 50 tayo! 50 CLE! Hati mo, si Manny! Pilipinas. Let's get ready to rumble! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga taga San Jose del Monte. Maraming salamat sa ating Panginoon sa magandang panahon na binigay sa atin at siyempre malusog na pangangatawan. At sa inyong lahat, magandang hapon po. Ako po ay narito para hingin po ang inyong suporta ngayong darating na halalan. Alam niyo po, ang laban ni Manny Pacquiao para sa mga mahihirap. Kaya tuloy ang laban ni Manny Pacquiao para sa mga mahihirap. Yung programa nating libreng pabahay at saka sariling hanap buhay, tuloy pa rin po yon. Pag tayo po nabalik sa Senado, sisiguraduhin ko na maging batas yung binal ko dati, yung Senate Bill number 2463 po na nakaraang Congress. Hindi nga lang po naging batas pero ano po yon, Free Public Housing Act na libreng pabahay nationwide sa mga Pilipino na walang sariling bahay.
At siyempre po, pinaka-importante, sisiguraduhin natin na may programa ang ating gobyerno para sa pagbibigay ng sustainable livelihood para sa mga pamilya na walang hanapbuhay at walang income sa bawat araw. Yan po ang aking karanasan na gusto kong ipakita sa lahat ng mga Pilipino, tulungan ang mga mahihirap dahil doon po ako nanggaling sa pinakamahirap po na sitwasyon. Pasensya na po kayo, kaya ako nakaganito kasi nagmotor lang po ako papunta rito. Hindi po bike ang dala ko kasi kung bike, matagal ako makarating dito kaya motor lang ang sinakyan ko papunta dito. Pero gayon pa man, nais kong pasalamatan ang sambayanang Pilipino dahil po sa inyong suporta at pagmamahal, lalo na sa aking boxing career. Dahil po sa inyo nakilala ang Manny Pacquiao, hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Dahil po yan sa inyo lahat. At yan ay malaking utang na loob na tatanawin ni Manny Pacquiao habang ako'y nabubuhay. Kaya naman, pagdating sa pagsiservisyo, gusto ko ialay ang aking lakas, buhay, para matulungan ko ang mga mahihirap kung saan ako nanggaling. Si Manny Pacquiao, ang inyong ninong, ang magbabantay para sa kapakanan, makipaglaban para sa kapakanan ng mga mahihirap at maliliit na tao. Yun po ang aking commitment, hindi lang po sa inyo, ang aking commitment sa Panginoon. Dahil kung sa inyo ako magkukumit, pagtalikod niyo, pwede ko kayong lukuhin. Pero pag sa Panginoon ka magkumit, kahit nakatalikod kayo, hindi ko kayang lukuhin at bulahin. Kaya naman po, ako'y nakikiusap sa inyo, 12 naman po kaming lahat na grupo ng Alyansa. Huwag niyo po sanang kalimutan ang number 15 na si Manny Pacquiao. Kahit doon lang po sa panghulin yung listahan, masali ninyo ang Manny Pacquiao. Maraming salamat po. At dito po sa grupo ng Alyansa, sisiguraduhin namin na ang bawat Pilipino walang maiwan at lahat kasama sa pag-asinso. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Muli mga kababayan, Senator Manny Pacquiao. Susunod naman ang senador na never late, never absent. Ang senador ng pamilyang Pilipino, Senator Tito Soto. Sa pagpili ko ng iboboto, ang pipiliin ko yung ginagawa ang trabaho. Maraming nagawang batas. Always present, never late. Seryoso. Ganyan ang totoong leader. Soto, check. Thank you. Marami pong salamat sa inyong nakatutulig na palakpakan. Maraming salamat. Binabati ko ng magandang hapon ang lahat ng Dabar Cats dito sa San Jose del Monte. Ang dami natin. Salamat po. Itong pagkakataon na kami makapaglahad sa inyo. Once upon a time, ako po ay naging vice mayor ng pinakamalaking lungsod sa buong Pilipinas, yung Quezon City. Doon ko nakita ang mga problema ng LGU, mga local government units. May problema sa calamity fund, may problema sa family courts, may problema sa droga. At ang shabu, noong panahon ngayon, ay regulated drug lamang. Nung hinalal niyo ako sa Senado noong 1992, isinaayos ko yung calamity fund, kinreate ko yung family courts, at saka kinreate ko rin yung Philippine Drug Enforcement Agency na kung saan itinatag ko ang kauna-unahang rehabilitation center ng LGU sa Pilipinas, doon po sa tahanan sa Quezon City. Pagkatapos po noon, pagdating ng 2010, muli niyo akong binalik sa Senado. Alam ko naman po noon na kailangan po natin yung mental health law. Kaya po inakta ko yun. Sinunod ko po yung expanded senior citizens.
yung para sa solo parents, at yung pinakagustong-gusto ko sa lahat, yung free medical scholarship doktor para sa bayan. Ngayon, nung umabot yung Bayanihan 1, Bayanihan 2, ginawa ko po sapagkat nandoon ang pandemic. Inabot ng Pilipinas ang isang matinding krisis. Doon sa Bayanihan 1 and 2 na ginawa namin, araw-araw po, pumapasok ako sa Senado kahit may COVID yung buong Pilipinas. Hindi ko po pinalintana yun. Doon po nagkasukatan kung sino ang mga leader. Sapagkat ng mga panahon na yun, ako po physically present araw-araw sa Senado kahit laganap ang pandemic. Kasama ko lagi si Senator Lacson at si Senator Tolentino. Hindi po kami nag-internet, hindi po kami nag-zoom, hindi kami nagko-computer. Physically present po kami doon. Ang tanging nilaban na lang namin, ako ay pinagdasal ko. Sabi ko sa sarili ko, masyadong marunong ang Panginoon para magkamali. Masyadong mabait ang Panginoon para hindi ako tulungan. Kaya pagka hindi mo alam ang plano niya, hindi mo nakikita ang kamay niya, magtiwala ka sa puso niya. At nagtiwala po ako. Hindi ako nagka-COVID hanggang matapos ang term namin ng 2022. Nagawa ko po yung trabaho ko araw-araw tuwing may sesyon dahil po sa tulong ng ating Panginoon. At yun po ay ginawa ko kahit na ikangay at the risk of my health and my life. Ginawa ko po yun dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo po sa akin at sa amin. Kaya naman, dito sa Bulacan ngayon, umaasa po kami na magkakaroon kami uli ng pagkakataon. Sapagkat kailangan ipasa natin ngayon yung 14-month pay para sa mga manggagawa. Kailangan ipagbawal natin ang fake news. At yung isang function ng Senate na importante, oversight. Kailangan namin ng oversight sa mga batas na nagawa na namin, katulad ng anti-terrorism law namin ni Senator Lacson. Kailangan bantayan yung medical scholarship. Kailangan dumami pa ang doktor sa buong Pilipinas. Kaya po kami naririto upang ipagpatuloy yung mga trabahong ginawa namin. Alright, sabi nga, we can do it. Sabi nga noon yes, we can. Eh, di ba? Oh, you can, I can, we can, Bulacan. Mabuhay Bulacan! Muli number 59, Senator Tito Soto. Susunod naman ang senador na isang abogado, General Lingkod Bayan, Senate Majority Leader at utol natin sa Senado, ang tol ng bawat Pilipino, Senador Francis Tol Tolentino. Si Senator Francis Tolentino? Makilala ko kayo. Mga tol, ano pa pong maipaglilingkod ko sa inyo? Senador? Tol, alam mo ba kung bakit nagustuhan ko si Senator Tolentino? Bakit siya ay matolino at sobrang bait niya. Pwede na siyang maging, santol. Iyan tayo. Ano yan, ha? Tolentino, Senador. Tol ng bawat Pilipino, ayos na tubig, internet at kuryente. Senator Tolentino, bigay todo. Magandang hapon mga tol! Magandang hapon po sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Ako po ay isang dating mayor ng Tagaytay sa lalawigan ng Cavite. Subalit, naniniwala po ako na meron tayong isang dakilang lalawigan din ng Bulacan, isang dakilang San Jose del Monte, dahil magaling po ang inyong pamunuan at nagkakaisa ang mga mamamayan dito sa San Jose del Monte. Naaalala ko pa ho noon, noong nakaraang kongreso, ako po ang nagsulong para magkaroon kayo ng isang holiday tuwing September 10, yung Tanglawan Festival. Naalala niyo po mga tol? Subalit gusto ko po magulat ng kaunti.
kung naaalala nyo, nasimula na kanina ni Senator Soto yung COVID-19, ako po yung nagsulong nung 3 Gibbs Law, kung saan nung pandemic, hulugan po tayo sa tubig, sa internet at kuryente. Subalit tapos na po yun. Ngayon, ang sinusulong ko, hinihintay ko na lang po yung pirma ni Presidente BBM. Lalabas na po yung isang bagong programa ni Tol. Ang pangalan po, Litaw. Liwanag, internet, tubig, assistance, welfare. Yung pong tumaan sa kalamidad, hindi muna kayo magbabayad ng kuryente. Ipaayos nyo muna yung bahay nyo. Ang magbabayad po ay si Litaw. Yung po yung sinusulong ko. Hinihintay ko na lang po yung lagda. Subalit, gusto ko pong ipakilala sa inyo bilang bahagi ng aking pag-uulat at pagre-report, 3 bagong kaibigan. Meron po dito kong kaibigan si Earl Justin Saluna, 18 years old, tiga Muson, San Jose del Monte, Bulacan. First year college, Bachelor of Elementary Education. Nasaan po siya? Pakitaas ang kamay. Nasa likuran, ayun. Nasa kanan, nalilito. Ayun, nasa kanan. May bandera ng Pilipinas. 300 a week ang kanyang ginagastos sa internet load. Subalit, naipasa po natin yung Senate Bill 2966 kung saan siya at ang lahat ng estudyante, elementary, high school at college, private and public, kagaya ni Earl Justin, ay magkakaroon ng 20% discount sa internet load. Hintayin na rin natin ang paglagda ng ating mahal na Pangulo. Ang pangalawa kong kaibigan, bagamat tiga San Jose del Monte, siya po ay tumutulong mangisda, si Robert Mistal, 24 years old, ng Barangay Muson East. Ayun, nakapula. Kumikita ng 300 hanggang 400 sa pangingisda. Subalit, may naitulong po sa inyo si Senator Tol. Sa mga tol nating mangingisda, meron po tayong sea lanes law kung saan doon lamang dadaan ang malalaking barko para maiwasan po ang mga aksidente. At ang pangatlo ko pong bagong kaibigan, dito po sa inyong mahal na lugar, si Winard Monte, 40 years old, Muson West, San Jose del Monte. Siya po ay nagdadrive ng motorsiklo. Mag-helmet ka. Ang atin pong pinasang batas ay alisin yung doble plaka law, sa likod na lang yung plaka, at para na sa ganon ay makatipid-tipid din yung ating LTO na hindi makagawa ng plaka. Subalit ang pangarap ko sa kanya at sa lahat ng mga riders na naririto, magkaroon kayo ng sariling PhilHealth, magkaroon kayo ng sariling SSS, magkaroon kayo ng 13-month pay kung saan kayo nagdi-deliver, at magkaroon kayo ng overtime pay. Alam niyo po, napakahirap ang trabaho sa Senado. Subalit, kung tutulungan niyo po lahat kami rito bilang bahagi ng alyansa, palagay ko po hindi lang gagaan ang aming tungkulin, gagaan din ang tungkulin ng ating minamahal na Pangulo sa pagpapatakbo niya ng ating minamahal na Republika. Muli po, sa ating mga tol dito sa San Jose del Monte, ito po si Senator Tolentino, number 61 sa balota. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga tol! Muli, number 61 sa balota, Senator Francis Tol Tolentino. Susunod naman ang senador na pinarangalan bilang Government Hero of the Year. Presidente rin ng kumpanyang nagbigay ng trabaho sa libu-libong mga Pilipino. Ang inyong bagong boses, bagong bukas, Senator Camille Villar! Si Camille Villar, eto na. Kahit bata pa, maraming nagawa. Ang pagtulong sa mahirap, minana niya. Si Camille Katak Villar, maraming natulungan, manandag kabataan. Siya ang pagbabago na papanahon. Camille Villar, bagong boses, bagong bukas. Si Camille Villar, eto na. Kahit bata pa, maraming
At syempre, ngayong hapon po, nais kong tanungin sa inyo. Dahil naisip ko, ano ba ang pangarap natin para sa ating pamilya? Ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino? Syempre, ang magkasariling bahay at lupa para mapalaki natin ng mabuti ang ating mga anak. At syempre, magkaroon ng sapat na hanap buhay at kita. At yan po ang sinusulong ko dun po sa 2 termino ko bilang kongresista. At kung pagpapalain po, yan rin po ang nais kong isulong sa Senado. Alam niyo po, pinalaki po ko ng mga magulang ko na pahalagahan po ang ating pamilya. At dahil nanggaling po kami sa hirap, ay tinuro po nila na kailangan po ang sipag at tiyaga para umasenso. Sila rin po ang tumulong sa akin or nagturo sa akin na magpakumbaba. At sila rin po ang nagturo na tumulong sa kapwa. At kaya kung pagpapalain po ako, nais ko pong magtaguyod ng mga programa at ng mga batas na magsisigurado na lahat po ng Pilipino ay magkaroon ng sapat na pabahay, sariling bahay at lupa, at syempre, lahat po tayo ay magkaroon ng magandang kabuhayan, sapat na kita at trabaho. At syempre, dahil ako rin ay isang millennial leader, naniniwala ko na panahon na po para po tayo ay maging bahagi ng bagong solusyon. Dapat po gumamit tayo ng mga bagong pananaw, bagong aksyon, para po lahat tayo sama-sama po natin iangat ang buhay ng ating mahal sa buhay, ng ating pamilya, ng ating syudad, at ng ating bansa. So yun lamang po, sana po, wag niyo po akong kakalimutan po. Camille Villar po, number 66 sa Balota. Maraming salamat po. Muli, number 66 sa Balota, Senator Camille Villar. Mga kababayan, sa kabila ng ating pagkakaiba-iba sa mga pananaw, tradisyon at pinagmulan, tayo'y nananatiling nagkakaisa bilang isang bansa, bilang isang Pilipinas. Ang bawat tinig na inyong maririnig ay paalala na sa ating pagkakaiba-iba, naroon ang ating lakas. Mula sa Tacloban City, Leyte at Davao del Norte, ang I Love Tacloban Band at Davnor Dancers. Binubuo ng mahigit 7,000 mundo. Yan ang bayan ko. Pansin ang galing, ngunit kahit may sariling pinaniniwalaan, ngunit kahit may sariling lingwahe, hindi ko na naiintindihan.
aming sari-sari di naniniwalaan. Ngunit kahit may samot-saring, iba ang kailan pa kaya matutuldukan. Tayo ay isa sa puso't diwa. Hindi mo bibigyan mo kahit kanino. Ang lahi ko ay Pilipino. Kahit hindi pa Pilipino man, pinapaglunan lagi, masisimulan muli. Kaysa yung isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit sari-sari ay mananatili. Isang mundo, Muli ang I Love the Common Band at Dab Lord Dancers. Susunod naman ang senador na dating DILG Secretary, MMDA Chairman at naging Congressman, multi-awarded Mayor ng Mandaluyong at taong unahing ka, #1 sa balota, Hilos Abalos, Attorney Benhur Abalos. Sa Mandaluyong, alagang-alaga ang mga nanay at anak. Kung hindi sa Millennium Baby Project, bakit ng baby ko wala rito sa mundo? Sino mag-akala na ang mahirap kagaya namin ay magkakaroon ng sariling bahay at lupa? Natupad to dahil sa programa ni Abalos. Ang mga batang may kapansanan ay niyayakap ng pagmamahal sa Project Kids ni Mayor Abalos. Hindi lang ang kanilang kapansanan sa isang magandang kinabukasan. Benhur Abalos. Magandang hapon! San Jose del Monte, magandang hapon po sa inyo lahat. Alam nyo, isa sa pinakamagaling na munisipyo ang inyong lugar. Nung ako'y DILG, 3 beses pinarakarangan ng selyo ng kagalingan sa paglilingkod ang inyong lugar, ang San Jose del Monte. At ang aking lugar noong araw, ang Mandaluyong, ay parang kayo. Ngayon, napakaulad na. Yung aking lugar ay maliit lang sa Metro Manila, Mandaluyong. Kilala kami sa mental hospital nga pala. Kaya ang tanong ng mga tao, tiga-loob ka ba o tiga-labas? Tiga-loob po ako. Wala naman ako saltik na konti. Ha? Pero nangarap kami. Kamukha ng San Jose del Monte, inimbitan namin ng mga negosyante. Kailangan malinis, walang krimen, at of course, walang korupsyon. Ano nangyari? Ilang taon lamang tinakal kaming ang tigre ng ekonomiya sa buong Pilipinas ng Malacanang. At isa lang hiningi ko sa mga negosyante, isa lang, trabaho lamang. Dahil naniniwala ako kung may trabaho, talagang uunlad, hindi lang ang Mandaluyong, kundi ang buong bansa. At pagkatapos nun, I love you. At pagkatapos nun, aming tinalakay ang pabahay. Nakita nyo kanina sa advertisement. Nagsimula kami sa release ng tren. 2,000. Binili namin ito. Hinati-hati. At pagkatapos, hinulugan ng mga tao. Magkano hulog? 100 pesos, 200 pesos. Mga kasama, ang sikreto ay ang interest. Halos walang interest. Ngayon, yung 2,000 pamilya na yun, lahat yun, landowners na may titulo ng lupa. At hindi kami tumigil doon. Dire-diretso. Pati yung malalaking lupa, binili na rin namin. Dahil kami naniniwala, at lalo na ako, hindi man kailangan maging squatter sa sariling bansa. Kailangan bawat Pilipino may oportunidad magkaroon ng pabahay. At pagkatapos doon, dire-diretso na. Meron kaming award galing kay Presidente Pinoy, most child-friendly. Meron kaming United Nations Award sa mga batang may kapansanan at iba pa. Pero mga kasama, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Para sa atin, umulat po tayo, importante pagkakaisa. At ngayon, ang naging problema,
At dati pa, noong 2005, ako isang kongresista, ako'y tumayo. 20 years ago, sinabi ko, dapat wala ng buwis sa kuryente. At hanggang ngayon, tinitindig ako yan. Bakit? Okay, may kinikita ang gobyerno dyan. Pero hindi ba natin alam na pangalawa tayo sa pinakamahal sa buong Asia sa kuryente? Kung tatanggalin natin yan, dadami lalo ang negosyo dito. At kung dadami ang negosyo, dadami ang trabaho at higit sa lahat, gagaang ang bawat isa sa pagbayad sa kuryente. At ngayon, kamukha ng San Jose del Monte, alam kong lumago ito. At marami mga trabahador, mga kasama, 4 na bagay ang mga trabaho. Number 1, regular employee. Number 2, casual employee. Number 3, service contractual. At number 4, job order. Nung ako'y mayor, nakakalungkot. Tuwing Pasko, yung dalawa meron, pero ang JO at contractual bawal, sabi ng COA at DBM. Malungkot ako noon. Gumawa ako ng paraan, sarili kong pera, binibigyan ko sila, kaya ako'y papalarin. Magpa-file ako ng batas, gratuity pay o service incentive, nang sa ganoon, ang JO at ang service contractual ay may benepisyo rin kamukha ng ating mga regular. Marami pa ito, pero isang may pagsasabi ko sa inyo kung anong ginawa kong likha sa Mandaluyong, iaambag ko sa ating batas at iba pang mga advokasya. Number 1 nga ho pala ako, ha? Baka malampasan ninyo. Ha? Number 1 ang Abalos, pero mas importante, hindi yung number 1. 12 kami. Iboto natin ang alyansa. Mabuhay! San Jose del Monte, mabuhay kayo lahat! Muli, number 1 sa Balota, Senator Benhur Abalos. Susunod naman ang senador na para sa kanya, hindi pwede ang pwede na. Dapat better, Abby better. Number 9 sa Balota, Senator Abby Binay. Kay Abby, Ang maganda, pagkantahin pa. Ang mabuti ay galingan pa. Ang kulang punuan. Para mas kuminawa ang buhay, galingan, dagdagan, benepisyo, punuan, laging better. Kaya sa Makati, better. At para sa lahat, di ba dapat better? Dapat better, Abby better. Abby Binay, Abby better. Abby Binay, number 9 sa Balota, madaling tandaan. B9, number 9. B9, number 9. Number 9. Abby Binay. Number 9 sa Balota. Magandang hapon, San Jose del Monte. Sino mga taga Makati dito? Taas ang kamay. May housing project po kasi kami dito. Nung nagtayo po ng housing project, ang aking ama dito, ay puro bundok eh. Wala namang ganito dati, di ba? O, nakita na natin ang progreso ng San Jose del Monte. Ngayon may McDonald's na. Ngayon may mall na. Dati wala. Talahiban. So ako po si Abby Binay, anak ng dating Vice President Jojo Binay. Ako po isang abogado din. Hindi ho ako yung isa sinasabing inutusang bumili ng suka. Mukha lang. Pero ako po ay 9 years na kongresista, 9 years naman po na mayor ng Makati. At ang gusto ko po sana, kung kaya po namin gawin sa Makati, ay kaya din po natin gawin sa buong Pilipinas. Sa tingin ko po, kayang-kaya ng San Jose del Monte na makapagbigay ng libreng gamot. Ang yaman po ng San Jose del Monte. Makapagbigay po tayo ng gamot sa ating mga senior citizens na nagme-maintenance. Sino dito ang mataas ang blood pressure? Taas ang kamay. Mataas ang sugar? Taas ang kamay. Wag na natin sabihin, overweight ba? Kailangan nyo ng Lipitor, kailangan nyo ng Atorvastatin, kailangan nyo ng Metformin. Sana maibigay na po na yan ng libre dahil mas kailangan natin yun kesa sa paracetamol at vitamins. Maliban po doon, dapat
pagtibayin natin ang daycare. Napaka-importante po sa amin ang daycare. Kaya dahil natutukan namin ang daycare at ang aming pre-kinder, kami po sa Makati, grade 3 sa aming public schools ay 90% proficient sa English, sa Filipino at sa numeracy. Bakit? Maliit pa lang, daycare pa lang, natutukan na namin ang mga bata. Dapat gawin po natin yan sa buong Pilipinas. At para naman po sa ating mga manggagawa, sabi po ni Senator Benhar, ay yung 14th month pay, di po ba? Lahat po dapat ng bonus natin ay wala ng tax. Makuha natin ng buo ang ating 13th month, ating 14th month, ating productivity pay. Lahat po yan dapat wala ng tax dahil pinaghirapan na po naman natin ang ating overtime. So dito po sa San Jose del Monte, kami po ay umaasa. 12 po kaming miyembro ng alyansa na susuportahan niyo po kami. Sino po dito ang mahilig mag-bingo? Taas ang kamay. Oh, alam nyo na. Sabi, 9. Hindi nyo makakalimutan ang aking numero. B9 sa balota. Abby Binay, Abby Better. Maraming salamat po. Muli, number 9 sa balota, Senator Abby Binay. Susunod naman ang senador na mapagmahal, subok na lingkod bayan, ang ating agimat. Aksyon sa tunay na buhay. Ibalik sa Senado, Senator Bong Revilla. Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam ako kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Patas si idol, palagi nang valid ang mga certificate. May cash blood pa ako kahit wala pa ako 100 years old. Yung idol ko ang gumawa ng helmet law, kaya marami nang naisalba ito. Eh, sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bulacan! Kamusta na ang San Jose del Monte? Una po sa lahat, teka, tanggalin ko muna yung salamin ko para... Una po sa lahat, kami po dito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ay nagpapasalamat sa inyong napakainit na pagtanggap po sa amin. Maraming salamat po. Una, mga kababayan, ang inyong lingkod na si Senator Bong Revilla, this year is my 30th year in public service. Imagine, 30 years na po ako. Ako po ay naging vice-gobernador, naging gobernador ng lalawigan ng Cavite, naging BRB chairman. Alam niyo, no, ako'y vice-gobernador, ako'y lumaban sa droga, nirecognize tayo sa pakikipaglaban na yan hanggang Amerika. At kung ako'y naging gobernador ng lalawigan ng Cavite, we transformed Cavite from murder capital of the Philippines to one of the most peaceful provinces in the country. Ang inyo pong senador, naging BRB chair, lumaban sa mga pirata. I-recognize tayo sa Motion Pictures Association of America sa Hollywood. Tapos naging senador noong 2004, inalal nyo ko number 2 senator. Noong 2010, hinalal nyo ko muli number 1 senator. Simula nun, nako, matinding pagsubok ang dumating sa akin buhay. Akala nila tatakbo ko for a higher position. Pero ganun pa man, mga kababayan, ang inyong kaibigan si Bong Revilla, lumaban, pinatunayan na walang kasalanan. Kaya sabi ko nga, kahit anong pagsubok sa ating buhay, huwag tayong susuko. Katulad ko, ako po ay isang mandirigma. Habang nasasaktan, lalong tumatapang. Habang natutuguan, lalong lumalaban. At habang ako'y sinusugatan nila, lalo lang akong bumopogi niyan. Sabi nga ni alias Pogi,
anak ng teteng! Ngayon, ano ba ginawa ni Senator Bong Revilla sa Senado? Nakapaghain tayo ng mahigit 2,000 panukalang batas at nakapagpasa ng 343 na batas na ngayon na papakinabangan natin. Kasama dyan ang kabalikat sa pagtuturo Act para sa ating mga guro na dating choke allowance last year na 5,000, ngayon tatanggap ang ating mga teachers na 10,000. Palakpakan po natin ang ating mga teachers. At kailan lamang nag-ceremonial payoff na yung para po sa ating mga lola at lolo, yung extended centenarian law ng ating mga lolo at lola na 80, 85, 90, 95 natatanggap ng tigte 10,000 pesos. Yan ay para sa ating mga lola at lolo. At yung isa pang nagawa natin, yung para sa mga estudyante naman. Yung anti-no permit, no exam policy. Dati kapag hindi fully paid ang mga estudyante, hindi makapag-take ng exam. Ngayon, bawal na yan! May batas na tayo dyan. Ang inyong lingkod po ang nagsulong yan. At marami pa pong iba. Basta, umasa po kayo mga kababayan. Ang inyong lingkod na si Senator Bong Revilla, iniisip ko palagi kung paano tayo makakapagbayad ng utang na loob sa inyo. Dahil ako po'y naniniwala na walang Bong Revilla kung hindi dahil sa inyo. Kaya mga kababayan, Bulacan, tandaan ninyo, si Bong Revilla, ipaglalaban kayo hanggang sa uling patak ng aking dugo. Maraming salamat, mabuhay kayo! Bong Revilla, number 11 sa balota. Muli, number 11 sa balota, Senator Bong Revilla. Susunod naman ang senadora na may puso ng isang ina, talino ng abogada at lakas ng atleta. Our Pinay in action, Senator Pia Cayetano. Pia Cayetano. Pia Cayetano. Magandang hapon po, Bulacan! Ang bayan ng mga bayani. Ako po si Pia Cayetano, anak Bulacan. Ang lolo ko po, si Pedro Santiago Cayetano, ay taga Marilao, Bulacan. Maaga po siyang naulila, 9 years old, wala na siyang magulang. Kaya napadpad siya sa Pateros, kung saan na-meet niya ang aking lola, at laking Pateros naman ang aking tatay, the late Senator Rene Cayetano. Nung namatay po ang aking tatay, ako naman ang nagdasal at nag-isip kung tatakbo ko bilang isang senador. At nung nag-desisyon ako, ang unang pinuntahan ko ay ang Marilao, Bulacan. Doon ho ako nagsabi, doon ho ako nagpresenta sa ating mga kababayan na si Pia Cayetano po ay tatakbo bilang senador. And the rest is history. Since 2004 po, naninilbihan ako. Dala ko ang puso ng isang ina, ang karanasan ng isang abogada, at ang lakas ng isang atleta. Ang gusto kong ikwento sa inyo, hanapin ko muna ang mga senior citizen. Nasaan po kayo, mga senior citizen? Mahigit isang dekada na pinasa natin ang cheaper medicine law. Dati tayo ang pinakamataas na gamot sa Asia. Ngayon, ang karamihan ng maintenance drug na babaan ng presyo, pero tuloy-tuloy pa rin natin pinaglalaban na bumaba ang presyo na yan. Cheaper medicine law po yan. Ang senior citizen discount na 20% dati, kasi baka hindi pa kayo senior noon, 8% na lang ang naiiwan sa senior dahil yung 12% VAT, ichina-charge pa. Tinanggal din natin yon nung inamendahan natin ang Senior Citizens Act. Yan at marami pang batas ang ginawa ko para sa ating mga kababayan
malapit sa loob ko ang mga pamilya. Dala ko po yung isang nanay. Sa edukasyon, katulad po ng, asan muna mga nanay? Nasaan na kayo? Mga nanay, mga tatay. Syempre may nanay dahil may tatay. Paano ka naging nanay kung walang tatay, di ba? Pareho ating pangarap sa ating mga anak, makapagtapos, maging maayos ang buhay, hindi ho ba? Yes? Yes. Nabanggit ko yung lolo ko, di ba? Ang lolo ko hindi nakapagtapos, ni high school hindi nakatapos, kutsero lang siya, pero matindi mangarap. Ang gusto niya, lahat ng anak niya may propesyon. Ang panganay niya, si Rene Cayetano, na tatay ko, naging abogado. Ang kasunod, naging engineer, doktor. Dahil sa pangarap, nag-umpisa yun sa pangarap. Ako din nangarap. Kaya ang dalawa kong anak nung ako yung unang tumakbo, 9 years old lang, 6 years old. Ngayon, pareho nang tapos sa college. So, ganun ang kahalagahan ng edukasyon. And very proud ako to say na I am a supporter of the Bulacan State University. Hawak ko po ang budget ng education for the last 6 years. Pinapalakas natin ang mula early childhood, yung preschool, hanggang college. Kaya ang Bulacan State University ngayon, 100 million last year lang ang nabigay natin para sa allied health. Ito mo yung mga ibang health subject, liban sa pagdoktor. At sa pagdodoktor, meron na hong College of Medicine ang Bulacan State University dahil sa batas natin at dahil pinupuntahan natin yon. Mga nanay, isa pang malapit sa puso ko ay ang kulusugan ng ating pamilya. Hindi ho ba? Nung ako ho'y hindi pa senador, nagkasakit at namatay ang tatay ko dahil sa liver cancer. Bago nun, nagkaroon din ako ng anak na maraming kapansanan, bulag, pingi, may butas ang puso. Namatay din po siya ng batang-bata. Magkasunod po sila. Anak ko, tatay ko. Tanggap ko yung sakit ng anak ko na walang gamot. Kahit anong galing ng doktor, hindi gagaling ang doktor, ang anak ko dahil chromosomal ang sakit niya. Pero hindi ko tanggap pag nakakita ko ng nanay na umiiyak dahil nagtailang ng konti, mamamatay ang anak, hindi ka tanggap-tanggap yon. At yung kinamatay ng daddy ko, liver cancer, hepatitis virus ang nagbigay sa kanyang liver cancer. Ngayon, may bakuna na sa health center. Kaya hindi dapat mamatay ang mga anak natin. So yan ho kasama sa trabaho ko, nagpopondo ng mga magagandang project para sa ating pamilya. Hindi na ho ako magpakatagal. Alam niyo na ho ang aking dedikasyon para sa ating pamilya. At ang last ko, patatayuin ko sa inyong lahat. Dahil ito secret ko, kahit anong punta niya sa doktor, kung hindi niyo aalagaan ang sarili niyo, walang maitutulong ang doktor. Ito secret. Araw-araw, gawin niyo to. Tayo kayo, gayahin niyo ako. Oy, tumayo kayo dyan. Okay, maestro, music. Squats. Squats lang yan. O yan. Gawin niyo yan. Promise. Lalakas ang natawan niyo dyan. 10 times a day. Okay? Si Pia Cayetano po, anak Bulacan. Muli, number 18 sa balota, Senator Pia Cayetano. Susunod naman ang senador na tunay na lumalaban sa katiwalian. Naninindigang ang tama ipaglaban ang mali labanan. Numero 33 sa balota, Senator Ping Lacson. Walang bahay ng korupsyon? Alay disiplina. Sino may akda ng anti-money laundering, anti-red tape, Free Irrigation Act at higit 70 batas? LCT! Sinong lumalaban sa katiwalian? Nagsusulong ng good governance at kaunlaran ng bawat Pilipino. Omsim, CP. Sinong nakasagip ng 300 billion pesos mula sa maling paggamit ng pondo para idagdag sa free college tuition at mga makabuluhang proyekto para sa kaunlaran? Parating yan! Kaya sinong iboboto natin sa Senado? CP! Lacson for Senator number 33 sa balota. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod mula sa Timog Katagalugan, lalawigan ng Cavite. Napakarami pong pagkakapareho ng lalawigan ng Bulacan at ang lalawigan ng Cavite. Una, tayo po ay kasama na sinisimbolo ng 8 sinag sa watawat ng Pilipinas na kumakatawan sa 8 lalawigan sa buong Pilipinas na naunang nag-alsa sa mga mananakop na Kastila. Noon pong Hunyo 12,
1898 nung kauna-unahang tinaas ang watawat ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Sinundan po ito ng tinatawag nating Malolos Congress o yung Revolusyonaryong Kongreso dito sa mismo sa Malolos, Bulacan noong Setyembre 15, 1898. Kung meron po kayo dito sa dakilang lalawigan ng Bulacan na Marcelo H. del Pilar, Francisco Baltasar, Gregorio del Pilar, meron po naman kami sa Cavite na General Emilio Aguinaldo, General Mariano Alvarez at General Mariano Trias. At ang mga sa buong Pilipinas ay kilala ang Cavite at Bulacan sa mga naggagandahang mga dalaga at mga makikisig at maginoong mga kalalakihan. Totoo po ba yan? Siyempre, magkakasundo po tayo dyan kasi ang Bulacan talagang kilala po sa mga mayuyumi at naggagandahang mga kababaihan. Kami po na nakapaglingkod na at kasalukuyan naglilingkod, nandito po sila. Kami po ay humuhugot ng inspirasyon at motivation sa ating mga bayani mula sa Bulacan at mula sa Cavite. At kami po ay ninanais namin lagi out of our love for our country. Ninanais lagi namin na makapaglingkod na maayos, matino, mahusay, at buong katapatan. At yun po ang aking panawagan na kung sakali at ako po ay inyong pagbibigyan muli, pahintulutan muli na makapaglingkod sa Senado. Ang may papangako po lang sa inyo, hindi ko po sasayangin ang inyong boto dahil ako po ay manunungkulan ng buong katapatan, buong husay at may integridad. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Mabuhay po ang Bulacan, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay po tayong lahat. Muli mga kababayan, number 33 sa balota, Senator Ping Lacson. Susunod naman ang senador na may matibay ang kalooban, walang inaatrasan, at handa kayong ipaglaban ang Supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Ay marami din po tumulong. Ngayon, kung ang magbibigay ng tulong. Palalawigin ko po ang naipat sa nating batas, Lapid Law. Lalo na po inaapi sa batas. Nakasa bilang vice-gobernador na ngayon ay nasa Senado, ang Supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Lito Lapid. Ang Supremo ng Senado na walang inatasan. Sadyang matibay ang kalooban, ikinakahandang ipaglaban. Bulakenyo! Magandang hapon po sa inyo! San Jose del Monte! Kumusta na kayo? Gusto ko lang pong magpakilala sa inyo. Ako po si Lito Lapid, stuntman. 5 taon po ako naging stuntman. Naging bida po ako. Tinawag po akong Leon Guerrero. Kilala niyo ba yan? Sasamantalahin ko lang po ang pagkakataon na ito. Ang mga Bulakenyo ay napakabait. Bakit kanyo? Nung pumutok po ang Pinatubo, ang mga Kapampangan hindi alam kung saan magpunta. Pumunta po kaagad sila sa Bulacan at yung nag-evacuate. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga Bulakenyo. Tinanggap niyo po mga Kapampangan, pagmamahal at paglilingap. Naging Vice Governor po ako ng 3 taon. 9 na taon din po akong naging gobernador. Tinawag po akong Lito Lapid, bida ng masa. At ngayon, 3 taon na po ako bilang senador. Anong nagawa ni Lito Lapid sa Senado? Nakapagain po ako na mahigit na 100 at ang 100 dito mahigit ay naging batas na. Una po rito, napakahalagang batas ay yung pre-legal assistance.
Republic Act 9999. Ito po ay libre abogado. Wala na pong maaapi pagdating sa katarungan. Dahil ito po ay tinawag na lapid law. Ang lapid law po ang magliligtas sa mga naaagrabyado. At isa rin po ang turismo. Palalawakin natin ang turismo dito sa Bulacan at sa buong Pilipinas. Ito po ay sinusuportahan ng ating mahal na Pangulo. Isa sa prioridad niya na palawakin ang turismo. At ang turismo ay inaano natin na eco-turismo, medical turismo. At ang ating mahalaga dito, ang ating mga magsasaka, agri-tourism. Sila po ay magkakaroon ng magandang ani at produkto. Yan po ay tatawagin one town, one product. Palakpakan po natin ang ating magsasaka. At napakalaga din po ang edukasyon. Edukasyon po, kasi po, alam nyo, isang batang nangangarap na makatapos ng pag-aaral. Tulad ko po ay hindi rin ako nakatapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan, dahil ako isang anak lamang ng labandera. Ayoko pong mangyari sa kanila yon. Linait-lait nila si Lito Lapid dahil sa kakulangan ng pag-aaral. Ayoko mangyari sa kanila yon. Kailangan ng ating mga kabataan ay makagraduate ng college para yan ang pang-aalaga nila sa kanilang mga pamilya. Mahalin din natin ang ating nanay at tatay, lolo at lolo. Kasi po mga senior na yan, kailangan nila ng libreng gamot. Bawal magkasakit. At libre din sa kanila sa mga ospital. Yan po ang kailangan natin gawin. Yun po kaya si Lito Lapid po ay kung mabibigyan nyo na uli ng pagkakataon, ibalik sa Senado. Yan po ay aasikasuhin natin, hindi natin pababayaan. Kaya, Bulakenyo, tanggapin nyo po ang buong pasasalamat ng mga Kapampangan sa inyo. Dahil marunong tumanaw ng utang na loob ng mga Kapampangan, gaganti sila pagdating ng araw na pagkailangan nyo sila. Lito Lapid po, sa Balota, number 35 po. Maraming salamat po sa inyo lahat at mabuhay kayong lahat. Muli mga kababayan, number 35, Senator Lito Lapid. Sila po ang alyansa para sa bagong Pilipinas, ating pong palakpakan. Senator Manny Pacquiao, Senator Tito Soto, Senator Francisco Tolentino, Senator Camille Villar, Senator Ben-Hur Avalos, Senator Abby Binay, Senator Paul Revilla, Senator Pia Cayetano, Senator Ping Lacson, at Senator Lito Lapid. Sa pagkakataong ito, amin na pong inaanyayahan ang lahat na manatili po sa inyong mga upuan bilang paghahanda sa pagdating ng ating mahal na Pangulo. Muli, amin pong inaanyayahan ang lahat na manatili sa inyong mga upuan bilang paghahanda sa pagdating ng ating mahal na Pangulo. San Jose del Monte, Bulacan, sino ba ang pinakamaingay? Sino ba ang pinakamaingay? Sabay-sabay! 12 Alianza! 12 Alianza! 12 Alianza! 12 Alianza! At ngayon mga kababayan, atin pong salubungin ang master rapper ng Pilipinas, Andrew E! Del Monte! Del Monte! Are you guys ready for Andrew E? Come on!
tingnan mo! Iksinin mo naman! Tingnan mo, nag-enjoy ka naman! Bulacan! Asa ng ingay! Hashtag! Asa ng ingay! Some hashtag! Asa ng ingay! Come on! I want some hashtag! Asa ng ingay! Sa pinakamaingay, meron akong ibibigay! Come on! Asa ng ingay! Come on, come on, come on! Oh yeah! Alright, here we go! San, ho! Dan, mo! Come on, through, la! Here we go! An, through! Oh, sino pinakaingay? Come on, come on! Here! Nasa ng ingay! Nasa ng ingay! Sa pinakamaingay, meron akong ibibigay! Break it down! Magandang hapon, San Jose del Monte, Bulacan. Ngayong araw na ito, akin pong nasaksihan, akin pong napagmasdan na ang mga Bulakenyo sinamahan ang 12 alyansa sa init ng araw. Kaya bilang sukli, ang 12 alyansa kailanman hindi kayo iiwan sa patak ng ulan. Kaya pag sinabi kong 12, sabihin nyo, alyansa, 12, 12. Pag sinabi kong para sa, sabihin nyo, kaunlaran, para sa, 12, 12, para sa, Bulacan, sino ba ang pinakamaingay? Come on now! Sino ang pinakamaingay? Parang ito ang pinakamaingay? Come on, come on! Sino ang pinakamaingay? Here we go! Oh, 12! 12! 12! Oh, para sa! Sino ba ang pinakamaingay? So, here we go! Ako'y nasama natin! Here we go! Bumaran sa akin na binoko niya, nagtuturo na siya, hindi ba kami o mahalata, siya ay nagbayabang, nagbibinisitwa, siya sa alaba, ako ay umakbay, mahigpit na, naglalaway sa badan niya, hapit na, ako'y makaliga, di ko siya matagpuan, sa pinakamaingay to'y ibibigay ko dyan. Alright, let's go, baby. Oh yeah, akin na tayo, hindi ko marinig. Oh, madalas, lumalaban, naman binigyan. Come on, here we go. Sasabi, adi ko, ako ay inaya. Inom daw kami, at siya ang daya. Kaya kami dalaway, uminom ng beer. Inangat niya ang baso, at sabi sa akin, cheers! Adi ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y bigla na hino, nawala lang aking
napansin, aking napansin, pangalan ng hotel. Come on! Kaya sabi ko na ako, iislita ako, pagkabok ko na perfecto, mahirap to, wala sa isip ko, ang kanyang bahay, pag kayo ang maingay, ito'y ibibigay ko dyan. When the night, alright, let's come baby, oh yeah, at di na tayong hindi ko ba rin, oh madalas, lumalabas, now take it to the top, oh dali, come on, what, come on, para hindi ko makata, oh madalas, lumalabas, wala kang makinig kayo sa akin, makinig, itaas ang kamay, itaas ang kamay, sabay, iwagay, say ew, somebody say ew, oh labing dalawa, oh para sa, labing dalawa, oh para sa, good night, alright, let's go baby, oh yeah, hindi ko marinig, oh madalas, lumalabas, Banyo Queen, everybody sing, when the night, alright, let's go baby, oh yeah, happy na tayong everybody sing, oh madalas, lumalabas, nakaninog ingay, ito ba pinakamaingay, ito ba pinakamaingay, ito ba pinakamaingay, ito ba pinakamaingay, labing dalawa, labing dalawa, labing dalawa, labing dalawa, oh para sa, oh para sa, oh para sa, eh para sa, bring it down. Oh, aking Bulacan, ang labing dalawang alyansa. Hindi kayo pababayaan. Sino ang pinakamaingay? Thank you! God bless Bulacan! Muli, maraming salamat po, Andrew E. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pangman, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, pagkakaisa ng damdamin hanggang. Magandang hapon, Bulacan! Napakaganda nga ng hapon. Ang sarap pala ng simoy ng hangin dito sa inyo. Para tayong nasa abroad at nagpapalamig. Kahit na nabinad kayo sa araw ng matagal habang nag-aantay. Maraming salamat sa inyong lahat. Magpapasalamat po kaming lahat. Ito po ang aking mga kasamahan sa Alyansa. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat upang dahil po kayo'y pinilit niyong makarating. Magsipugong na kayo. At, para makita tayo ng kahit ang nasa lito. Nakatayo no? Natayo lahat. Gusto makita si Bibi.
salamat. Talaga naman at sa atin na nga namin nakakasiguro tayo kapag tayo ay pupuntang Bulacan at San Jose del Monte, makakakita tayo ng ating lahat ng mga ating kaibigan. Kaya nagpapasalamat kami, napakainit ng salubong na ibinigay ninyo sa aming lahat, mga tiga-alyansa na lumalapit po sa inyo at hinahanap po sa inyo ang ating mga magigiting na kandidato para sa darating na halalan para sa Senado. Alam niyo po, ako po ay nandito po, hindi malakas po ang loob ko na iharap sa inyo ang ating mga kandidato. Dahil napakadali pong ipagmalaki bawat isa po sa kanila. Narinig niyo naman po ang kanilang mga programa, yung kanilang record, yung kanilang nagawa na, at yung kanilang gagawin pa. At alam niyo po, may pagmamalaki din ng alyansa. Na ang alyansa, buo po lahat ng kandidato ng bawat pwesto na mamimili kayo sa halalan na ito, lahat po sila meron po tayong kandidato. Kaya po, ang dahilan po dyan, dahil yung ibang grupo, sinasabi paano nyo nabuo yung napakaraming tao na para sumama sa inyong alyansa. Yan po ang ibig sabihin ng alyansa. Dahil po kami ay may panindigan. Ang panindigan po namin ay magkaisa at magtulungan at magkapit-bisig upang tulungan ng taong bayan. Kaya po, kami po ay tinawag na alyansa. Dahil kung tingnan niyo po ito. Meron pong lakas, CND, meron pong ang nationalista, may National People Coalition, may NUP, kompleto po. Kompleto po ang lahat ng mga iba't ibang partido ay kasama po natin. Dahil po, isinantabi na muna namin ang aming mga partido para magkaisa, para gawin lahat upang tulungan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Narinig niyo naman po ang kanilang mga talumpati at maliwanag na pagka tinignan po natin ang ating mga kandidato, pag inisa-isa niyo po, ay makikita naman ninyo, di kalidad po itong mga grupo na ito. Grabe dito sa Bulacan, solid BBM. Solid BBM dito, no? Kung ako ay tumatakbo bilang senador sa kabilang partido, ay palagay ko, may nervyosin ako ng konti. Sasabihin, pag ito yung mga kaharap ko, ito yung mga nakatapat sa akin na bilang kandidato ng Senado, mapapaisip po ako dahil masyadong mabibigat ito. Masyadong kilalang marunong, mahusay, matalino, masipag, at pinakamahalaga ay nagmamahal sa taong bayan, nagmamahal po sa Pilipinas. Kaya naman po, tignan po natin ang ating grupo kung ano ba ang kanilang mga pinanggalingan, ano ba ang kanilang pinagdaanan. Alam niyo po, 8 dito sa 12 na kandidato natin para sa Senado, 8 po sa kanila ay tumaan na sa Senado. Andiyan po, Senator Cayetano, si Senator Lacson, si Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at si Senator Soto. Si Senator Soto, hindi pangkaraniwan na senador ito. Naging Senate President. At alam niyo po, nung ako'y senador, siya po yung Senate President namin. At kaya naman masasabi ko na nung panahon niya, maayos ang takbo ng Senado. Dahil magaling po siya. Magaling po siya humawak ng Senado, nakakahanap siya lagi ng kompromiso kahit tatalo-talo po kami. Malamig po kasi masyadong ulo nito, kagaya lagi niya sinasabi. Madali naman ang kausapin. Hindi lang niya sinasabi yung totoo po talaga. Kaya magaling na naging Senate President ang ating butihing Senator Tito Soto. Ang 7 naman
sa ating mga senador ay dumaan naman sa mababang kapulungan sa House of Representatives, naging congressman po. At sila po ay matagal na nasa legislatura. Andyan po ang Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo at Congressman Villar. Tama naman, dahil mahalaga po na kapag kayo ay kayo ay isang senador na nauunawaan ninyo kung ano ang patakbo sa mababang kapulungan upang maging maayos ang pagpasa ng ating mga batas, upang maging maayos ang proseso sa pagdidinig. Yung po ang mga mahalaga na tinatawag na karunungan na para sa nakadaang na po sa ating legislatura ay kabisado na po nila yan. Hindi po, ang apat naman po ay nagsilbi sa kabinete o cabinet level na kanilang mga cabinet level na kanilang posisyon. Ang una po dyan ay si Secretary Abalos. Si Ben-Hur po ay naging Secretary ng DILG. Pag-upo ko po ay aking iniisip. Sabi ko, sino kaya ang dapat natin ilagay bilang Department of Interior at saka local government? Eh, ikaw sa sarili ko, titignan natin kung sino sa madami na marunong talaga at nakakaunawa sa mga issue na hinaharap ng ating mga local government. At naisip ko, meron daw, balita mo, may mayor ng Mandaluyong daw na magaling. Kaya tansyang po, ginawa ko nating secretary ng DILG, si Secretary Ben-Hur Abalos. At si Senator Tulfo din, ay siya din po, ay sinabi siya, naisip ko, nung pag-upo ko, iniisip ko, sino ba talaga ang nakilala na walang ginawa, kung nagsisilbi sa publiko, walang ginawa, kundi tumulong sa mga nangangailangan. Walang ginawa kundi magtrabaho para yung ating mga kababayan na nasa lanta sa mga krisis, yung ating mga kababayan na naghihirap, na namumulubi, sino ba ang magaling tumulong dyan? At kaya po pinili po natin si Secretary Erwin Tulfo na ilinagay po sa DSWD. Andyan din po si Senator Tolentino na dumaan ng MMDA. Alam niyo naman siguro yung MMDA. Yung MMDA, Metro Manila Development Authority. Mahirap po na trabaho yan. Dahil po, pagkakaisa mo, lahat po ng mga iba't ibang lungsod, lahat ng iba't ibang bayan ng Metro Manila. Na ipagkakasundo mo lahat yan. At para magawa ng maayos ang patakbo ng traffic, maayos ang daloy ng traffic, maayos ang law enforcement, maayos lahat ng mga plano para pagandahin ulit ang patakbo ng MMDA. Yan po ang naging trabaho po ni Senator Tolentino. Pero lumampas po siya sa Metro Manila dahil di ko po makakalimutan nung tinamaan ang Region 8, Region 7, Region 6 ng Yolanda. Kami po, ako nasa Tacloban po, nag-aantay kami, nagmamakaawa kami sa national government na magpadala ng tulong dahil sa dami ng pangangailangan. At alam niyo po, nagulat naman po kami. Biglang isang araw, may nagsabi sa amin, nandyan si Chairman Tolentino, dala-dala yung mga heavy equipment ng MMDA. Sila po ang nauna na nakarating. Ganyan po ang serbisyo na binigay po ni Senator Tolentino. Ang isa pa po na humawak ng pagtulong sa pagdaan po ng Yolanda ay si Senator Ping Lacson. Dahil siya ang tinagay na namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. Yung po naman ay nakalampas na yung bagyo, paano patatayuin ang mga bahay, saan natin ilalagay, anong mga natutunan natin na huwag natin maulit para hindi tayo mabaha ulit. Lahat po, linano po ng rehabilitation, Yolanda Rehabilitation Commission, linano po ni Senator Ping Lacson.
Pero Senator Ping Lacson, hindi lamang yan ang naging katungkulan niya. Si Senator Lacson, naging hepe ng Philippine National Police. At kung maalala ninyo, ang una niyang sinasabi, ang una niya pong ginawa, pinagsusukat niya yung mga tiyan ng mga pulis. Tinitignan niya kung masyadong mataba, ibig sabihin hindi nagtatrabaho, pinag-jogging na. Ngayon, wala ka na makita ng malalaking tiyan dahil inayos na po ni Senator Lacson. At nung panahon ni Senator Lacson, yung acceptance, yung approval rating ng PNP, ng mga pulis natin, ay napakataas. Hindi na po naulit yung ganung klaseng rating nung nangyari nung panahon ni Chief PNP, General Lacson. Alam nyo po nila, makita mo, pagkatitignan nyo po, maliwanag na maliwanag. Alam na po nila ang trabaho sa gobyerno. Alam na lang, wala na, ito yung mga klaseng tao, mga klaseng nasa sa serbisyo publiko, na hindi basta, kung minsan hindi na lang nagsasalita, at basta ginagawa na lang ang trabaho. Yan po ang mahalaga. Huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ang hinahalan natin ay puro gawa. Pupunta sila sa Senado, hindi upang manggulo, hindi upang magtalunan sa kanilang kapwa senador o kung kanino pa. Sila ay nandyan sa Senado upang magkaisa at ipagbuo ang magagandang batas na kinakailangan ng taong bayan. Yan po ang estilo ng ating mga kandidato. At tignan naman po natin local government. Dahil mahalaga po na kahit kung nasa Senado, kailangan po maintindihan ang lagay ng ating mga local government units. Kaya naman po, mabuti naman, meron po tayong 3 rito na naging gobernador ng malaking probinsya. Ang nauna po ang aking kapatid, naging Governor Marcos po ng Ilocos Norte. Si paring Lito Lapid naman, naging governor naman ng Pampanga. Na ngayon, kung makita po ninyo, ang ganda-ganda na po ng Pampanga, at talagang bumubulusok ang mga negosyo doon at gumaganda ang trabaho para sa mga tao. Nasimulan po yan ng butihing Governor Lito Lapid. At siyempre, yung ngayon, ang pangalawang pinakamalaking probinsya ay hinawakan naman po ng Governor Bong Revilla ng Cavite. Ayan. Siya po ay nakita po kung nakakatiyak naman ako na marami sa inyo nakakabisita dun sa kanila sa Cavite. Nakita naman ninyo kung ano yung progreso, anong pag-uunlad ng Cavite. Yan po ay naging trabaho niya mula nung siya ay naging vice-gobernador, naging gobernador, naging senador, patuloy po kanyang trabaho. Kaya makita niyo naman, napakaganda ang mga naging matagumpay na proyekto at programa na sinimulan ng ating 3 magaling na gobernador. Meron din tayo mga mayor, tatlong lungsod na malalaki. Unang-una, si Mayor Benhur Abalos ng Mandaluyong. Yan po ay nung panahon po ni Mayor Abalos, nung panahon ni Mayor Benhur, na mayor siya ng Mandaluyong. Marami po natanggap, pagkikilala, binigyan po siya ng mga premyo dahil sa magandang patakbo niya sa city, sa Mandaluyong City. Kaya po ay makikita naman po ninyo, maliwanag na maliwanag, naintindihan niya ang patakbo at alam niya ang lagay at ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi lamang yung mga malalaki na tao, malalaking negosyo, kung hindi ang bawat kababayan niya sa Mandaluyong, bawat kababayan niya sa Pilipinas. At naging mayor din po si Senator Tolentino, ang mayor ng Tagaytay. At alam niyo po,
Si Senator Tolentino po, walang ginawa po yan, kundi nag-aaral. At tinitingnan po niya lahat kung ano yung pinakamagandang pwedeng gawin. Kaya kaya po lahat ng tao, kapag yung sinasabi, may plano ako para sa Tagaytay, inalapitan niya, lahat po ay nakikinig sa kanya. Dahil meron talagang sinabi ang ating magaling na Senator Tolentino. At ang pangatlong mayor ay ang mayor ng pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas, Mayor Abby Binay ng Makati City. O, sikat na sikat ang Makati City. Ngunit, alam nyo, maraming iniisip nila na kapag ikaw naging mayor ng isang syudad na napakayaman, napakadali ng trabaho, hindi po totoo yun dahil karamihan po ng malalaking negosyo ay nandyan sa Makati. Kailangan po na mapagbutihan ang patakbo ng Makati, ng pamahalaan ng Makati upang patuloy na susuportahan siya, tapupuntahan, lalagyan po ng investment yung Makati City. Tuloy-tuloy nga naman ang nangyari. Ganun na nga ang nangyari sa Makati City. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga malalaking negosyo. Tuloy-tuloy ang pagparami ng trabaho. Tuloy-tuloy ang kanilang mga benepisyong natatanggap sa Makati City. Yan po ay ginawa, yan po ay trabaho ng ating Mayor, Mayor Abby Binay. Ano ba, baka naman po isipin ninyo na lahat po ng ating kandidato ay galing Maynila. Galing lamang sa Luzon. Ay hindi po totoo yun. Tignan po natin. Ay unang-una, ang ating kinikilalang kampiyon ng buong mundo, hindi lamang Pilipinas. Si Manny Pacquiao na tiga Bukidnon, Sarangani, Jensen. Alam po, nandiyan po siya at nakikita nyo na sumisikat ngayon yung kanilang lugar. Dahil nakikilala, nandiyan, tiga doon pala yung Manny Pacquiao. Tiga doon pala. Kaya tignan natin. Ngayon, nakikilala na. Ang mga pinupuntahan na po, dinadayo na po. Ang Jensen, ang Sarangani, dahil po, pinasikat po ng ating Senator Manny Pacquiao. Andyan din po si Senator Erwin Tulfo. Siya po ay laging Davao at saka Sulu. At siya ay nandun dahil doon po na destino ang kanyang ama na sinusundan niya at yung aman po niya ay naging bayani po ng ating bansa. At huwag po natin makakalimutan na meron po noon na Senator Vicente Soto, yung unang Senator Soto po. Ang unang Senator Soto po ay sa Cebu naman ang pinanggalingan. Kaya po, yung mga ninuno po ni Senator Tito Soto, ay siguro siyang lalo na ng kabataan niya, madalas siyang nandun. Kaya siguro naman, alam naman niya ulit kung ano ang kalagayan ng ating mga kaibigan sa Visayas. At alam niyo po naman, kami po ni Amy, na aking kapatid, si Senator Amy, ang nanay po namin ay si Imelda. Si Imelda, 100% waray naman po yan. Kaya kalahati po sa amin waray-waray man ini. Kaya nakikita po niya, kaya po nasa puso po namin ang aming taga-probinsya, ang aming kaprobinsya, nasa puso na po namin ang aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak doon nang nanggaling sa Leyte at sa Samar, lahat po ng mga waray-waray. At baka hindi nyo po nalalaman na ang mga ninuno po ni Camille Villar ay mga Ilonggo naman. Kaya naman po, isa po, talaga naman yung batang yan, laging umiikot, laging nagtatanong. Ang ginagawa, naiba si Camille. Hindi siya masyadong nagtatanong pati. Ngunit ang ginagawa niya, iba.
kapaligtaran. Siyang nagtatanong sa tao. Hindi niya sinasabi sa tao, ito yung kailangan mo, ito yung kailangan mong gawin. Ang laging ugali niya, nagtatanong po, ano po ang kailangan ninyo? Ano sa palagay nyo ang kailangan gawin? Yan po ang mga kailangan natin sa Senado. Ang nakikinig sa tao, hindi dinilektura ng tao. At lagyan po natin ng dagdagan po natin ng mga kwalifikasyon itong grupo natin. Apat po sa kanila ay abogado. Andiyan po si Attorney Abalos, Attorney Benhar Abalos, practicing lawyer po yan bago po siya na naging mayor. Si Attorney Abi Binay, magaling po na abogado yan. Alam niyo po si Abi Binay, yan ang kasama ko, katabi ko, yung seatmate ko sa Kongreso. Pag kami, hindi naman tayo abogado, kaya pagka mayroong kailangan malaman tungkol sa batas, sisikuhan ko po kasi sabi, ano pa talaga ang sagot dito? Yan, tuturuan ako. Magaling po yan, napakatalino. At nandiyan po si Senator Cayetano, abogado rin. At siya po ay napakaganda sumulat ng batas dahil nga sa tinatawag na kanyang legal training. At kung makikita po ninyo ang mga batas na kanyang na naging author siya, makikita po ninyo kung gaano kaganda siya sumulat at kung gaano katama ang kanyang mga sinusulat na batas. At kagaya na po ng sabi ko, si Attorney Tolentino, attorney po yan. At kagaya nga ng pagka-attorney niya, talagang kagaya na nasabi ko, lagi nag-aaral po. At kaya naman, kahit na anong itanong mo sa kanya tungkol sa batas, kahit anong tanong mo sa kanya tungkol sa politika, kahit ano ang itanong mo sa kanya tungkol sa mga research na medyo mahirap na kung minsan tayo tinatamad na tayo magpasa ng ura-uraga, hindi po napapagod yan. Si Attorney Tolentino, isa pa pong abogado sa ating grupo. Ang mga kababayan, maliwanag na maliwanag. Siguro naman sa mga narinig ninyong talumpati sa ating mga kandidato, siguro naman po narinig ninyo sa kanilang mga pinapangarap para sa ating bansa na maliwanag na ang tinutunguhan po ng alyansa ay ang kaunlaran at ang kapayapaan. At kaabutin po natin yan kapag tayo ay magkaisa. Kaya po, ito po na siguro ay isa sa pinakamagandang halimbawa na ihaharap namin sa taong bayan ng pagkakaisa, nagtutulungan para po makapagserbisyo sa tao. Ang kailangan po natin ay ang mga solusyon, hindi po ang mga maiinit at malalakas na mga masasakit na salita. Ang kailangan po natin ay mga solusyon para sa problema na hinaharap natin. Ang mga kandidato ng alyansa, kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat Pilipino. Ipapaglaban natin ang ating soberanya at karapatan sa pamamagitan ng magandang diplomasya at dignidad. Ngunit, wag ho sila kahit sino po magkamali. Huwag nilang aakalain na tayo ay papayag na kunin sa atin na kahit isang isla, kahit isang bato na nasa teritoryo natin, alamin nila lahat, hindi po tayo papayag at wag tayo susunod sa kagustuhan ng ibang tao, ng ibang bansa. Kahit na maliit lang tayo mga Pilipino, kahit maliit lang ang Pilipinas, palagay ko wala nang kasing tapang sa mga Pilipino. Hindi na, sa laban naman kontra sa krimen at sa droga. Ito po ay aming paniniwala. Ay hindi naman po kailangan na pumasok tayo sa kaharasan na maraming nasasaktan, na maraming pinapatay, na libo-libo na Pilipino ay hindi na natin nahanap at nawala na lang bigla. Yan po ay hindi po sa amin, ay hindi po tama para sa amin yun.
May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. Yun ay sa pamamagitan sa buo na suporta sa ating mga kapulisan, sa ating mga local government units. Dahil sila po ang talagang namamahala na matiyak na maganda ang takbo ng buhay, na ligtas ang ating mga kababayan at hindi sila kailangan mag-alala na sila'y masasaktan, sila'y mananakawan, sila ay papatayin. Sa ekonomiya naman at sa trabaho, hindi natin kailangan umasa sa mga illegal na mga gawain kagaya po ng pogo na ginawang ugat ng pagsasamantala sa ating mga kababayan, naging ugat ng karahasan. Kaya po tayo binana po natin yan at hindi po tayo papayag na papalik yan dahil nakita na natin na napakasama ang nangyari sa ating mga kababayan dahil po dyan sa pogo. Ang solusyon po ay hindi sa mga iligal na gawain. Ang solusyon po ay nasa tunay na trabaho, nasa magandang kabuhayan at suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Magkaisa po tayo at mamili po tayo na alam natin na tuloy-tuloy magtatrabaho, na itinayanan nila ang kanilang buong buhay upang magserbisyo sa Pilipino. Itong ating mga kandidato, ang napakahaba na po ang kanilang record na nagsiservisyo sa Pilipino. At hindi lamang sila nakaupo na sa matataas na posisyon. Ngunit siniseryoso po nila ang kanilang katungkulan at gumawa sila ng maraming maganda upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, upang pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang hinaharap po natin. Ito po ang mga ating kandidato para sa darating na halalan, ating mga kandidato para sa Senado. Mabuhay po ang Alyansa sa Bagong Pilipinas. Mabuhay ang Bulacan. Mabuhay ang Pilipinas. Muli po mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Alyansa para sa bagong Pilipinas, pagkakaisa ng damdamin hangarin. Alyansang pinagtibay ng pangarap at adhikain, sinubok ngunit nanatiling tutok hanggang sa tuktok. Alyansang tutulong, tutugon sa hamon ng panahon, isusuko, ititiklop. Muli po maraming salamat po mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Bayang itataguyan, bayang isisigaw, sabayan ko sa bagong Pilipinas. Maraming salamat San Jose del Monte, Bulacan sa inyong pagsama at suporta sa aming programa ngayong araw. Nagsasama-sama tayo hindi lamang bilang mga taga-suporta ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, kundi bilang mga mamamayan na naniniwala sa lakas ng pagkakaisa. Sa lahat ng ating mga gagawin, ipagkaloob natin ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa Diyos. Muli, maraming salamat po at lagi sa Diyos ang lahat ng kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ito po ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas! Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, pagkakaisa ng damdamin hangarin, alyansa pinagtibay ng pangarap at adhikain, sinubok ngunit nanatili
isip